Sa pulso natin ngayon, nasasagutin ng bayan, ano ang gagawin mo kung ang alaga mo aso ay sinagasaan ng kabarangay mo dahil nasa kalsada daw umano ito? Irereklamo ko po kasi para sa akin yung mga aso kasi may karapatan silang maggala-gala dyan. As long as hindi sila nakakasakit. Napaka-harsh naman po siguro kung sasagasaan. Nakakainis po. Rereklamo ko po talaga sila. Magrereklamo po ako sa barangay. Pag di nga sinasadya, okay lang. Pero pag sinasadya, hindi pa barangay ko. Pag ikaw ay may alagang aso, ang aso, talian mo. Lalo mas yan na sa barangay, unang-una, pag yan ay bitaw, nagantai pati yan sa kalsada. Ay ako galit din ako dyan. Kaya gusto ko, pag mag-aaso ka, talian mo. Kung ano man ang dumi yan, hakwatin mo, ilagay mo sa tamang lagayan. At kung yan naman ay masagasaan, ay kasalanan mo rin. Kasalanan mo, huwag mo sisihin yung nakasagasa. Sapagat ang sasakyan talagang yan, pangkalsada yan. Ang aso naman, pambahay lang yan. Talian mo. Ngayon kung hindi mo kayang mag-alaga ng aso, hindi mo masusunod niya, huwag ka nang mag-alaga. Dahil, siyempre, pagdating sa ganyang magka-problema, mareklamo ka at nasa ka sa, ay maling-mali ka doon. Dahil ang aso, talagang tinatalian yan, hindi pwedeng bitaw. Kung nakawala, wala din, hindi mo rin masisisi kung nasa kasaan yun. Dahil kapatawad na lang kayo, dahil kasalamat, nakawala yun eh. Wala doon di pasisihin, kundi ikaw masisi ka na lang. Kung maiwasan naman, iniiwasan naman ng driver yan, kundi aksidente, talagang ganyan. Mabuti nga, lalo yung kung may motor, lalo kung yung motor, bawal ang aso. Dahil ang motor, pag nasagasaan mo ang isang aso, pati ang may motor, ma-aksidente yan, apektad. Kasalanan mo yun. Pwede mong bayaran yung nagdadala ng motor kasi yung aso mo nakabitaw, nasagasaan ng motor. Ang motor ay lalo kung nasa kalsada yan, may rason yan. Kasalanan mo yan. At ikaw ang responsibilidad ng gawa ng aso mo. Bakit nakabitaw? Palaging kasalanan mo yan pag ang aso mo bitaw. Wala kang rason. Magrereklamo ako sa barangay kasi yung pagkabangga man po kasi is intentional. Sabihin na po natin dapat itali yung aso. Pero yung aso man po na sinagasaan niya, which is yung aso na hindi man siya nangangagat, kumbaga nakalabas lang sa gate. Tsaka may din po na sa Animal Act po. Magrereklamo po sa barangay kasi unang-una, yung aso is may buhay din po iyan. So, sino mang tao is walang karapatan na kumitil or alisan ng buhay ang isang alagang aso. Kung yung alagang aso ko is nasa kasaan, wala na akong magagawa sa part na yun kasi ang may kasalanan nun is ako bilang may-ari ng aso na dapat nakakulong or nakatali. Kung nasagasaan man nung aking kabarangay, so pag-uusapan na lang namin siguro kung ano ang babayaran ko sa kanyang danyos kasi may chance ang siya yung nadanyosan, which pagpalagay na natin na nakamotor yung nakasagasa. So pag-uusapan na lang namin ng maayos. Then yung aso, ililibing ko na lang sa aming bakuran.